Mapulang gabi po ng Martes sa ating lahat. And of course, pag sumasapit po ang Tuesday night, it's time for Solution with Laverne Ducot. And that's me. Ako po ang inyong kasama at makakasama sa loob po ng medyo maraming minuto para pagsaluhan po natin ang pag-ibig at ang nananaganang biyaya sa atin ng Panginoon. Kung saan ay atin pong tatalakayin mga bagay-bagay ukol po sa ating mga buhay-buhay. Kaya naman mula po sa aming home studio ay muli po aming pagbati. Medyo tumitila na ang ulan. Isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo? At alam namin na naman marami po sa mga kababayan natin ang medyo nahihirapan na po sa pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Ay siguro habang nagpapatila po kayo kung saan man po kayong lugar naroon, please join me sa ating pong Bible study online. Of course, once again, dito lang po yan sa ating programang Solution with Laverne Ducot. At tayo po binuksan ng mga awiting. Of course, ang huli natin napakinggan, Babalikan Mo Ako. Ito po ay live na inawit. Ibinigay po sa atin mula po sa ating anniversary last November 10, 2025. At yan po ay inunahan naman ng song natin kanina. Of course, sa bago nating single na kung saan ay atin pong nilabas last Friday, ang Jesus Aking Sandigan. Inawit din po sa atin ng Solution Praise and Worship Team. Ito po ngayon ay tama ba? Solution Worship yan. At maraming salamat dahil pinapaalala po sa atin na muli po at lagi kong pinapaalala sa inyo, sa ating mga kababayan na sa atin pong mga kinaharap sa buhay, anuman pong bahagi ng buhay natin na meron kayong mga subok na dinaraanan, hindi po anumang tao ang ating pag-asa, hindi po ang mga kabataan, hindi po lalo tigit ang mga politiko ang inyong kailangan na pwede nyo malapitan at sandigan. Ang ating pong pag-asa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At yan po ang paalaalang awitin sa atin ng ating mga kaibigan mula sa Solution Worship. And of course, sa gabi pong ito, napakaganda po na ating pag-uusapan sa biyang napapanahon dahil kamakailan lamang meron ako napanood na isang video clip na alam kong napanood ko naman po na nag-uusap ang tatlong television host na alam kong kilala niyo po sila. Of course, tayo po ay mag-uusapan natin ito hindi po para sila po ay libakin o kung ano man, bagkus ay bigyan po natin lang linaw para po sa ibang mga naguguluhan o kaya naman ay talaga namang kakaroon po ng kalungkutan sa kanilang pag-uusap ugnay po sa impyerno. Tatalakayin po natin ang usapin ugnay po sa impyerno. Kaya po ang message title natin for tonight sa atin pong Bible study ay ginawa kong Tagalog, ang Hell. So yun ang atin pong message for tonight. It's entitled ang Hell. So sa mga tao po o sa mga marahil meron kayong mga kaibigan, kamag-anakan na nalilito ugnay po sa usaping ito, ang Hell, hindi po yung angel ang Hell o ang impyerno, yun ang pag-usapan natin. Pwede niyo pong i-share sa kanila ang ating broadcast. Ang sa gayon ay malinawan po sila kung ano ba talaga yung hell. Kasi base po sa akin napanood na clip ay pinag-uusapan nila na ayon po sa mga host na ating binanggit kanina pa, pinag-uusapan nila na masaya daw po sa impyerno. Alamin natin, totoo bang masaya po at napakasaya o matiwasay ang buhay sa impyerno? So alamin natin po yan. And once again, tatalakayin po natin ito, hindi po para libakin ang mga host, kundi sila po ay I pray na mapanood po nila itong ating broadcast ay malinawan din po kung ano ba talaga ang tunay na kalagayan kapag ang isang tao po ay napunta sa impyerno. Of course, dalayan ko po na kayo rin po ay mabiyayaan at matuto sa ating mga pag-uusapan. Kaya naman, kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, please paki-share ating pong broadcast nang sa gayon ay mas marami po ang ating maabot. And of course, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-usapan, gusto ko muna pong batiin ang ating mga kasama. Sa ngayon, binabati natin si Tita Pinky, si Tita Rosa Hamili. Magandang gabi po sa inyo. Of course, nandyan din si Sister Mabel Anglisa. And salamat kay Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo na kasama natin tonight. Of course, kasama rin natin sila, of course, si Ate Edna and Kuya Andy. Maraming salamat po for blessing us. Yan, maraming salamat. Kasama din natin sila tonight. And binabati rin natin si Sister Mabel Granados and Brother Tony at saka si Migo. Hello Migo, at kay Ate Ada.
pamilyang Granados. Maraming salamat. And of course, kay Brother John Paul Songsong. Uy, bro, nakita kita. Ganda ng forma mo kanina. Andun ka ba sa ano? Andun ba siya sa sauna? Pogi mo bro ha. Ang ganda ng forma natin. Talaga naman pag sauna, no? Talagang ang ganda tignan na ating mga kababayan na uma-attend doon eh. So thank you so much. Sabi nga, let's go Tuesday night. And of course kay Ate Ana, sorry sa manalastas. At kay Kuya Ewat, good evening po sa inyo. Kay paring Jesse, blessed Tuesday night po sa lahat. Hello kay Ate Ai. I believe na nasa office po yata si Ate Ai at ingat sa pag-uwi. Si Sister Maylene Petalino Magadia, magandang gabi po sa inyo. And of course, si Brother Fidel Gabiola, kasama natin si Ate Edsel Cuevas. And sila Sister Maria Dolores Santa Ana, kasama rin natin si Ate Jackie of course. At si Kuya Makoy Alcantara. Grabe talaga, na-overwhelm ako ngayong gabi. Malakas po ang ulan sa labas eh. And of course, si Sister Lori Amistad, magandang gabi po sa inyo. Kasama rin natin si Sister Sally Geronimo Rayo and si Brother Joel. Magandang gabi po sa inyo. Ate Andeng San Andres at Brother Alan. Magandang gabi po sa inyo. And of course, si Brother Ruel. I pray na ikaw ay nakasilong and hopefully ay makasilong ko din dito sa bahay. Nasa vicinity po siya ng Las Piñas. Inaabot, sayang. Doon daw sa harapan ng Vista Mall, malapit sa church. Wala doon ng ating studio ngayon. I mean, wala tayo doon. May studio tayo doon. Pero ginagawa po natin, sayang no, Brother Ruel, ginagawa natin ating Bible study dito po sa aming bahay. So, we're hoping na pag tila ng ulan ay punta po kayo sa bahay. Tayo po ay magsopas man lang. Nagduluto ng sopas si Mrs. sa babae. So maraming salamat sa Panginoon. At dadalayan ko na patuloy na ingatan si Brother Ruel. And of course, magandang gabi rin po kay Sister Lai. Sister Lai, kumusta ka na? Miss ka na namin. At hope to see you this coming Sunday. And yun, may sonad duty nga daw si Brother John Paul Songsong kanina. Yan ang gusto ko talagang handa para sa bayan. And magandang gabi rin kay Ate Maisa. Blessed evening din po sa inyo. Excited na kami ulit na makita rin si si LJ this coming Sunday. August na kasi, Sister Lai, and we're hoping na kasama ka na rin namin. And yun nga, kasama natin si Brother Tony. At maraming salamat sa Panginoon for giving us this opportunity dahil alam niyo po, kapag tayo po nakababad lang sa social media, ang dami natin nababalitaan ng mga bagay-bagay na minsan, pag kayo po ay sumabay lang sa kwentuhan, maliligaw po kayo talaga. But thank God, meron po tayong Biblia, ang salita ng Diyos, na atin po mapapanghawakan. Especially po, kapag pinag-uusapan ang impyerno. Kaya nga po ating message title for tonight ay Ang Hell. We're not talking about angels po Ang Hell or impyerno pag-uusapan natin dahil importante po maintindihan natin ano ba talaga ang nangyayari sa impyerno. Yan. So, pwedeng mas malayo ng konti yan. At sa mga nanonood sa atin sa TikTok, hello, good evening din po sa inyo. Naninibago sila sa forma na ating video. And of course, we thank you so much sa mga kaibigan natin na kasama ngayon. At praise God. And gusto ko rin pong batiin, nakasama natin ngayon sa TikTok. Nakasulat dito, The Rock Shed live video. Sino kayang rock ito? Si Dwayne Johnson nanonood sa atin. Hello, Mr. Dwayne Johnson. Maraming salamat for joining us. And of course, si Kuya, pakibaba mo nga. Batiin natin yung iba. Si Brother Charles. Anong kompletong apelido niya? Buen Biyahe. Magandang gabi po sa inyo. And Army of Truth. Naayos na po. We're hoping na ayos na po yung ating broadcast tonight. So please paki-share po yung ating mga pag-uusapan at tuloy-tuloy lamang po ang inyong pagtutok. Of course, dito lang yan sa inyong programang At nagbabalik po tayo sa ating programa at sa live po, ang oras natin ay 45 minutos makalipas ang ikapito ng gabi. At kumusta po ang inyong maghapon at ang inyong pong panonood kahapon ng SONA? I pray na dalangin din po natin bilang mga mananampalataya. Tayo po inuudyukan ng Biblia na ating Panginoon na ipanalangin po natin ang
ating Pangulo at hindi po ang ating Vice-Pangulo o Vice-Presidente para tayo po ay magkaroon po ng buhay na matiwasay sa ating bansa. Bagaman marami pong kinakaharap ang ating bansa, ay mas mainam po sa ating mga mananampalataya na maging layunin natin, hindi po tayo magsiraan, magsabihan ng mga masasakit na bagay, bagkus sa ipanalangin natin ang mga namumuno sa ating pamahalaan. So, kumusta po ang inyong panonood ng SONA? Iyon. At ngayong gabi po ay hindi SONA pag-uusapan natin. It's all about eternal damnation, kung saan ay magaganap po yan sa hell. And that's why atin pong message title for tonight ay ang hell. Tagalog hindi ba kung sabi ko kay Kuya Aves, pwede ba natin gawing Tagalog yung ating message? Sabi niya pwede naman. So ang atin pong message for tonight, it's all about hell. At meron tayong question, of course, sa ating mga pag-uusapan. So bilang pagsisimula, natin po yung ating question for tonight na gusto ko po sana ay makasama kayo sa pagsagot. What prevents a man from going to heaven? Once again, this is our question for tonight. What prevents a man from going to heaven? Ano nga ba yung pumipigil sa tao na siya po ay umakyat o makarating sa langit sa piling ng Diyos? What prevents a person going to heaven? So, what do you think? Pakilagay po sa ating comment section ang inyo po mga kasagutan. Alam niyo po, sa Biblia, sabi po ng salita ng ating Panginoon, sa mga huling araw, marami daw po ang tatalikod sa wastong katuruan. Ang tawag po dito ng Biblia ay apostasy. Sa wikang Griego, apostasia. Let me give you this verse bilang patunay. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. And the man of sin is revealed, the son of perdition. Now, let's have a word study this time. Yung pong word dito na falling away, in Greek, it's apostasia. It means rebellion, falling away, turning away, departure from the faith, going to the opposite direction. So, ito raw po ay mangyayari na hinula na, sinabi na po na ating Panginoon. Of course, mula po sa kapatid na Pablo, na mangyayari po sa mga huling panahon. And I believe na sa huling panahon na po tayo. At sa panahon po natin sa ngayon, marami na pong mga tao, including, they call themselves Christians, na hindi na po naniniwala sa impyerno. At kung meron man pong naniniwala na may impyerno, yun nga po, narinig ko lang doon sa tatlong host na nag-uusap-usap, na masayaw daw po sa impyerno at may mga masasayang tao daw po doon. Ewan ko kung, correct me if I'm wrong kung tama po yung aking recollection na kanilang pag-uusap. Well, talaga bang masaya sa impyerno? At yung mga tao daw doon ay may mga party-party. At alam mo yung mga rockstar yan ang paniniwala din na masaya sa impyerno. Alam niyo po, ito ay isang kabalintunaan. Hindi po ito katotohanan. Ito po ay pagsisinungaling na mula sa Diablo. At marami po sa panahon natin sa ngayon, as I've said kanina, nasa mga huling panahon ay tatalikuran na po ang tamang katuruan ng impyerno. Na yung iba po ay iba yung paniniwala, masaya daw sa impyerno. Yung iba naman, wala ng impyerno. So ito po ay bahagi po na tinatawag na apostasy or apostasia, meaning rebellion or falling away, turning away, departure from the faith. So tumatalikod po sila sa tamang katuruan. At sa panahon po natin ngayon, ay napakarami na po ng mga katuruan na talaga namang sinasabi nila wala ng impyerno. So una po sa lahat, according to the Bible, ang impyerno po o ang hell ay totoo. So, what the Bible tells us about hell, number 1, it's real. Ito po ay talagang makatotohanan. Hindi po natin pwedeng sabihin hindi po totoo ang impyerno because sabi po ng Mark chapter 9 verses 47 till 48, and if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye rather than having two eyes to be cast out into hell fire. So malinaw sinasabi dito yung hell. So meron pong apoy sa impyerno. And then verse 48 tells us, where their worms does not die and the fire is never quenched. So ang apoy daw po sa impyerno ay hindi namamatay at ang mga uod ay hindi din namamatay. So yung meron ng apoy na hindi napapawi, tuloy-tuloy pong apoy sa impyerno.
At masakit pa po dito, nakatotohanan, meron din po mga uod na sadyang hindi mamamatay. Ito po ilalabas sa katawan ng taong naroon. So ito po sadyang napakahirap. So hindi po masaya sa impyerno. Ito po ang malinaw na sinasabi ng Biblia. Basahin natin sa Tagalog. Mark chapter 9, 47 till 48. At kung ang isang mata mo ay magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang na isang mata kaysa may dalawang matang itatapon sa impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga uod at ang apoy. So malinaw po yan. That's number 1. Number 2. Hell was made not for people but for Satan and his angels. So malinaw po ito na ang pake ng Diyos kung bakit niya po nilikha ang impyerno ay hindi po para sa mga tao na kagaya natin. Ito po ay nilikha ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. At ito po ay pinapatotohanan sa atin ng Matthew 25 verse 41. Then he will also say to those on the left hand, "Depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels." So malinaw po dito na sinasabi talaga na nilikha po ng Diyos ang impyerno hindi para sa mga tao. Hindi para sa akin at para sa iyo. Pero kung kayo po ay tumatalikod sa mayamang at libreng imbitasyon ng Diyos na kaligtasan, mapupunta po kayo talaga doon. Hindi po ang Diyos ang naglalagay sa tao sa impyerno. Ang tao po mismo ang naglalagay sa kanyang sarili doon kung saan wala ang Diyos. Bagaman napakaganda po ng plano ng Diyos sa tao, pero kung patuloy po niyang tinatanggihan ang mayaman at nananagana at libreng kaligtasan, hindi po pipilitin ng Diyos ang isang tao para makasama siya. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Nirerespeto niya ang ating bawat pagpapasya at kalooban. So that's number 2. Hell was made for people, not for people, but for Satan and his angels. Number 3, hell has made wide its size. Sa panahon daw po ngayon, ay lalong papalaki ng papalaki ang bibig. Sa ibang translation, ang bunganga ng impyerno. Let me give you Isaiah 5 verse 14. Therefore Sheol has enlarged itself and opened its mouth beyond measure. The glory and the multitude and the pomp, and he who is jubilant shall descend into it. So once again, this is our question for tonight. What causes a man not to go to heaven? Ano nga ba ang dahilan bakit hindi po papasok ang isang tao sa langit at papunta ng impyerno ang tao? Well, basically ang tao po talaga, tayo po ay we are destined to hell. But praise God, tayo po mga tumanggap sa Panginoon, hindi na. We were talagang destined to hell. I should say, no? Kasi talaga pong ito po ay bunga ng kasalanan. For the wages of sin is death. Pero buti na lang. At pinatunayan po ng Diyos na talagang hindi po niya nilikha ang impyerno para sa taong kagaya mo at kagaya ko. Kaya nga't ibinigay niya kanyang bugtong na anak. For God so loved you that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So muli po, babalikan natin konting review, quick review, na totoo po talaga ang hell. Hell is real. That's number 1. Binigay ko po sa inyo yung mga verses bilang patunay. Number 2, hell was not made for people but for Satan and his angels. So that's number 2. And number 3, hell has made wide its size. Lumalaki po ito. Bakit? Marami pong tao ang napupunta po doon. Nakakalungkot. Bagaman hindi po talaga itong pake ng Diyos dahil as I've said kanina, let me give itong verses natin found in John 3:16. Samahan niyo po ako basahin natin ito. Ito po ang magandang biyaya na ibinigay ng Diyos sa tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sundan po natin verse 17. For God did not send His Son to the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ito pa ilan sa mga talata bilang pagpapatunay kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Acts 16:31. So they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Pinaging madali po ng Diyos ang pagpunta sa langit. Isipin mo, you just have to believe on the person, the man, Jesus. And I believe po,
pag kayo po ay nanampalataya sa Panginoon at naligtas, hindi po automatic maliligtas ang inyong buong pamilya. But eventually, pag nakita po ng inyong pamilya ang pagbabago sa inyong mga buhay, they themselves maliligtas din po sila. Dahil sila po ay papapagpala ng inyong testimonya. At sila po ay mananampalataya sa Diyos na inyong pinananampalatayahan. Alam niyo kung bakit po sila nanampalataya? Dahil nakita po nila kung gaano makatotohanan ang pagkilos ng Diyos sa inyong mga buhay. So nagiging pagpapala po tayo. Amen. So tayo po ay ginagamit ng Diyos bilang mga buhay na salita na ating Panginoon. Kasi hindi naman nagbabasa po ang mga unbelievers eh. Ang binabasa po nilang Biblia, yung mga tinta ng ating buhay. Amen. Yan po sabi ng 2 Corinthians 3. Amen. At tuloy-tuloy po tayo sa mga ilang verses pa. Ephesians chapter 1 verse 7. In Jesus we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So tayo po ay iniligtas na sa pamamagitan ng Kanyang dugo. So ganun lang po talaga kasimple ang kaligtasan. All you have to do, just put your faith on the man Jesus, ang ating Panginoon Hesukristo, and what He has done on the cross. Now, isa pa pong mga talata pa talaga ng mga makalaglag pa nga na kayo po'y mamamangha. Let me give you this verse. Ephesians chapter 2 verses 8 till 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Tumunat tayo. Not of works, lest anyone should boast. Amen and amen. So mga kapatid, talaga pong pinadali po ng Panginoon ang ating mga buhay-buhay. Salamat sa Panginoon. So, alam niyo po na importante po maintindihan natin ang katotohanan ito. Na, alam niyo, yung ibang mga tao, hindi nila binibigyan ng halaga itong pagliligtas na ginagawa sa atin ng Diyos. Kasi meron pong iba tayong mga kababayan, they still believe na, sige, naniniwala sila may impyerno, may langit. Pero okay lang namang relax lang today kasi at the back of their minds, naniniwala sila may purgatorio. But the truth is, wala pong purgatorio, wala pong binabanggit ang Biblia about purgatorio. Now, let me give you Hebrews 9:27. Hindi ko po nilagay dito sa ating PowerPoint. But ano sinasabi ng Biblia? Bilang patunay na wala pong purgatorio. Dahil sabi po ng Hebrews 9:27 sa Tagalog, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So malinaw na sinasabi na kapag ang isang tao mamatay na, mararanasan po ang paghuhukom. Hindi po sinasabi dito na minsang tinakda sa tao ang kamatayan at makalipas ang kamatayan ay ang pagpupurga. Walang sinabing ganun, kundi paghuhukom. Kasi ang paniniwala nila, yung pong word na purgatorio, doon daw po pupurgahin o i-filter ang mga tao kung sila po ay masama o mabuti. So may pag-asa pa raw silang umakyat ng langit. Wala pong katotohanan yun. Kung kayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo at sakasakaling lumipas na ang buhay sa mundong ito, automatic po yun. Kayo po ay pupunta sa langit. Pero kapag ang isang tao po ay hindi tumanggap sa Panginoon at patuloy po niyang nire-reject ang mayamang paanyaya ng Diyos at ang kanyang napakasaganang biyaya ng kaligtasan, siya po ay pupunta hindi po sa piling ng Panginoon, kundi sa piling kung saan wala ang Panginoon. At yun po ang impyerno. At makatotohanan po talaga ito. So mga kapatid, importante po maintindihan natin. At ang tanging kasalanan na magdadala sa inyo sa impyerno ay ang pagtalikod sa mayamang biyaya ng Panginoon, sa mayamang kaligtasan na iniaalok po sa atin. So ito po ay kapag hindi natin tinanggap, hindi po ninyo mararanasan ang kaligtasan. Samantala, kung naniniwala naman po kayo, at marami pong tao naniniwalang ganito, na aakyat sila ng langit basta gumagawa sila ng mabuti. Tumutulong sila sa kapwa. Ika nga, meron silang magandang ambag at pag nakita ng Diyos yon sa kanilang mga ginawa dito sa lupa, sasabihin nila, siguro naman, hindi naman makakalimutan ng Diyos ang aking mabubuting gawa at ako'y maliligtas at makakapiling ang Diyos. Now, let me give you ito pong verse na ito at tingnan natin at napakayaman po ng katurong ito. It's found in Isaiah 64 verse 6. At sinasabi dito, sa mata po ng Diyos, yung ating pong mabubuting gawa, yung ating pong katwiran, take note katwiran, hindi po kasalanan katwiran, ito raw po ay isang maruming basahan. But we are all like an unclean thing, and all our righteousnesses, take note are all
all our righteousnesses, lahat po daw ng ating katuwiran are like filthy rags. Now, ito pong word dito na, words na filthy rags, in Hebrew, hindi lamang po siya basta maraming basahan. Let's have a word study. Sa Hebrew po yung words na filthy rags, it's beged edim. Ibig sabihin, a garment of menstruation or menstruational cloth. Ito po ay maruming sanitary napkin. So sa harapan po ng Diyos, kung ipagmamalaki po natin ang ating mabubuting gawa, sa Kanya pong paningin, ito po ay marumi at gamit ng, permit to say this word, pasador. Madumi po iyon. At pasintabi po sa mga kumakain. Pero ito po ang katotohanan. Hindi lamang po maruming basahan ang turing sa atin ng Diyos, sa ating mabubuting gawa, sa ating katuwiran. Muli pong pinag-usapan natin dito, righteousness, hindi po sin. So kung marumi sa harapan ng Diyos sa ating katuwiran, gaano pa kadumi ating mga kasalanan? So kung ipinagmamalaki mo, kaibigan, ang iyong mga mabubuting gawa, ang iyong katuwiran sa harapan ng Diyos at naniniwala ka na kapag nakita ng Diyos ang iyong mga mabubuting gawa, ang iyong katuwiran, ikay maliligtas. Well, hindi po totoo yun dahil sa harapan po ng Diyos, ang ating mga katuwiran ay gamit ng pasador o menstrual cloth na madumi. So, let's have a word study. Tuloy-tuloy po tayo. Yung pong word na beged refers to a garment, clothing, or cloth. Yung edim naman refers specifically to the bodily fluids of menstruation, representing ritual impurity. So, ganun po kadumi ang tingin sa atin ng Diyos. Kung atin pong ipinagmamalaki sa Kanya ang ating mabubuting gawa, and take note, ang ating mga katuwiran. Now, ganun po karumi ang katuwiran natin. Lalo tigit ang ating kasalanan. Dahil pong ating kasalanan ay minana po natin kay Adan. So tayo po ay likas na makasalanan. Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as through one man's sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. So dahil po sa kasalanan ni Adan, namana po natin. At lahat ng tao ay makasalanan. Pero buti na lang hindi po natatapos doon. Kasi kung nanatili po makasalanan ng tao, talaga pong tayo po ay doomed to fail at doomed to eternal damnation or papunta sa impyerno. Now, ito po ang mabuti. Buti na lang inilaan po ng Diyos ang kanyang minamahal anak para ang sino mang manampalataya kay Jesucristo ay maligtas at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. At buhay na walang hanggan, tayo po'y makakapasok sa kaharian ng Diyos. At doon po natin, ang pinaka-importante doon, kapiling natin ang ating Panginoon Jesucristo. Now, let me give you itong verse na ito, John chapter 1, verse 29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world." Now, sa wikang Griego po, yung salitang sin, ay meron pong dalawang prominenteng kahulugan. The first one is hamartia, which means sinful nature. And yung hamartano, sinful acts, yun po yung verb. Kung yung isa ay sinful nature ay noun, yung isa naman ay sinful acts, verb. So alamin natin, let's go back to John 1:29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Now alamin natin, ano po itong sin na binabanggit dito? Hamartia po ba ito, sinful nature, na tinanggal po ng Diyos pamagitan ng kanyang bugtong na anak? Or hamartano, the sinful acts or verb? Now, alamin natin. Yung sin po dito, it's hamartia, the sinful nature. So, kapag ang hamartia po ay nanatili sa tao, yung sinful nature, at paano po mawawala ito? Ito po ay, kapag tayo po ay nagkaroon po tinatawag na regeneration o yung kapanganakang maguli. So, paano nangyayari, Pastor, ang kapanganakang muli? Kapag tayo po, of course, nakapakinig ng Ebanghelyo, kagaya po na nangyayari sa ngayon, at kayo po ay nanampalataya at tumawag sa Panginoong Hesukristo dahil kinikilala mo ang sarili mo na makasalanan at kinilala mo ang Panginoong Jesus na siyang iyong tagapagligtas at nananampalataya ka sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, ang banal na espiritu ay mananahan na sa iyong espiritu. Kaya po ang tawag natin sa iyong espiritu ay born again spirit. Sa pag nangyari na po iyon, natanggal na yung tinatawag na hamartia o yung sinful nature, yung kasalanan na minana natin kay Adan.
So kapag natanggal po ito, yun po ang magiging dahilan para tayo po ay makapasok na sa langit. Pero kapag hindi po natatanggal itong hamartiya na ito at nanatili sa isang tao, yun po ang nag-iisang kasalanan na maghahatid sa tao sa impyerno. I hope malinaw po ito at napakaganda po ng paanyaya sa atin ng Panginoon. Sabi ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved. That's simple, mga kapatid. Yung pong simpleng ito ay pinapahirap po ng relihiyon. Now, bakit po kinakailangan natin gamitin na ating mga bibig? Because I believe that, and also the Bible tells us that faith operates through the mouth. Sabi po ng Biblia, yung mga Old Testament kapatiran natin, they believed and they spoke. So tayo po sa panahon natin ngayon, still, we believe and then we speak. So, pag dinedeklara po natin, and sabi nga po ng Romans 10 verse 9, once again, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Mahirap po ba yun? Kadali po, di ba? So, ito po ang naisin ng Diyos para sa atin. So, ibig lang pong sabihin na binibigyan tayo ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. Kapag tayo po ay naglagak ng pananampalataya natin sa kanyang bugtong na anak at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Amen and amen. At bahagi po dito sa mga benepisyong ito, tayo po ay ligtas. At ang kaligtasan pinag-uusapan po natin na pangako sa atin Isaiah 54:17, no weapon formed against you shall prosper. And even though Satan's weapon is already formed, and even po ang kanya pong ang impyerno po ay wala na pong kapangyarihan laban sa atin. Oh, praise God. Amen. Ito po ang napakagandang pangako. Pwede niyo pong basahin ang kabuuan ng Isaiah 54 verse 17. Now, kailan po nangyayari na wala na pong kapangyarihan ang kalaban-laban sa atin? Kapag nagkaroon po ng tinatawag na born again experience sa isang tao. Born again experience. Hindi po ito isang samahan o asosasyon. Hindi po. Kasi marami pong nagsasabi, pag sumali ka sa church na yan, maging born again ka. Kapag sumanib ka, hindi po. Marami pong sumasanib o sumasali sa isang church, pero kapag wala po siyang personal na pagtanggap at pagkilala kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, wala pong mangyayaring born again experience. At ang born again experience po sa mga theologians, kilala po ito sa tinatawag na regeneration. No, what is regeneration? It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. Amen. So dito po nakita natin ang pagkilos ng Diyos. Ang pagkilos ng Panginoon. Wala po tayong iniambag. It's an act of God where a spiritually dead person, kagaya ko dati, ako po ay spiritually dead. It's an act of God. Kumilos po ang Diyos where a spiritually dead person like me before was made alive in Christ Jesus through the help of the Holy Spirit. Amen. Ang tawag po dito ay born again experience or regeneration. Amen. Amen. At napakabuti po ng Panginoon at mararanasan po natin ang pagkilos ng Diyos. At mismo po ang ating Panginoon Hesukristo, sabi po ng Titus 2:11 until 12, ang kanyang biyaya ang magtuturo at magbabago sa atin para hindi gawin ang mga bagay na hindi po nakalulugod sa Panginoon. Dahil mismo po ang kanyang biyaya ang magtuturo sa atin. Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that brings salvation has appealed to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Amen. Amen. So, makikita natin, upon receiving Christ and believing His finished work on the cross, na effortless po, kapag ang banal na spirito po, ang nanahan sa ating born again spirit, at talaga po makakatiyak po tayo na tayo po ay ligtas. At makikita po ang produkto o yung mga manifestations ng banal na spirito sa ating mga buhay. Makikita natin at nararanasan natin at mismo ang ating mga kapitbahay, ating mga kamag-anakan, makikita po yung pagbabago sa ating buhay. Ito po yung testamento na tayo po yung mga ligtas. Na dati marahil ikaw ay salbahe, nakikita na po ng inyong mga kamag-anakan. Abay, bumabait na. Dati po kayong magnanakaw, ngayon hindi ka na nagnanakaw. Dati ikaw ay punong-puno ng bisyo, nakikita po ng inyong mga kamag-anakan. Aba, talaga naman, nagugulat sila at napapatanong sila, ano nangyari sa'yo? So ito po ay mga manifestation, mga kapahayagan ng iyong tunay na kaligtasan. So yung mga mabubuting bagay po na nakita sa ating buhay, hindi mo ito ginagawa, kundi ito po ay nagmamanifest o na ipapahayag sa ating mga buhay bilang
patutuo ng ating kaligtasan. Hindi po natin ginagawa ito kasi hindi naman natin talaga kayang gawin ito consistently. Ito po ay kusang lumalabas, kusang nakikita sa atin ang mga pagbabagong mabubuti. Ang mga kagandahang asal, ang mga pagtalikod sa kasalanan, ito po ay bilang patutuo at patunay ng ating kaligtasan. At makatitiyak po tayo na tayo po ay talaga namang hindi na para sa impyerno. Tayo ay makakapasok na sa kaharian ng langit. Now, sino po ang hindi makakapasok talaga sa langit? Marami pong binanggit ng Biblia. At iisa-isahin po natin. At sa mga nagtatanong po sa akin na, Pastor, ang mga homosexual ba, mga bakla ba, at ang mga gumagawa ng mga ganitong bagay ay hindi makakapasok sa langit? Alamin natin ang sinasabi ng Biblia sa mga talatang ibibigay ko sa inyo. 1 Corinthians 6:9-10. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Actually, hindi lamang po mga bakla ang hindi talaga makakapasok sa langit. Marami pong binanggit dito. Masyado lang pong focus sa mga tao. Well, ito pong mga ganitong binanggit dito sa verses 9 until 10 ng 1 Corinthians chapter 6. Ito po kasi yung mga taong wala pang relasyon sa Panginoon. Ito tayo dati. Pero sabi po ng verse 11 sa pagpapatuloy, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So tayo po, kung nung araw tayo po ay nagkakaroon po ng manifestation yung binanggit kanina mga talata mula sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 till 10, talagang hindi po tayo makakapasok sa langit. Kapag gumagawa po tayo ng kabuktutan, gumagawa tayo ng kawalan ng katwiran, mga bagay na masasama, hindi ka talaga papasok sa kaharian ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, gayon kayo nung araw, nung tayo po hindi pa mga born again. Subalit, kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Kasi wala pong aakyat sa langit na makasalanan. Ang aakyat po sa langit, mga banal. Ano pong bang pinabanal sa atin? Ano pong pinaging matuwid? Yung atin pong espiritu. Amen. Dahil doon po sa ating espiritu, nananahan ang banal na espiritu at siya po ay mananahan magpakailanman. So muli po, ano po yung ating mapanghahawakan na tayo po'y ligtas at makakapasok sa langit? Yung pong pagbabago ng ating mga buhay. Ito po ay bunga ng ating kaligtasan. Hindi mo ito pilit na ginagawa. Kapag kayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo at nanampalataya sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, kusa pong dadaloy at magkakaroon po ng kapahayagan ang pagbabago sa ating mga buhay. At ito po ay makikita ng ng inyong sarili, mararanasan nyo po ito. Makikita ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga kamag-anakan, magugulat talaga sila. So ito po mga bagay na ito, ulitin ko, ito po ay bunga ng ating kaligtasan. Hindi mo ginagawa ito kasi hindi mo naman talaga magagawa ito consistently. So nangyayari po ito, mga pagbabagong ito, dahil ito po ay nagpapatunay ng ating kaligtasan. Ito po ay bunga, fruit. Hindi po ito root. Ang root po, yung banal na espiritu na nasa atin. Kaya po nagpuproduce ng magagandang fruit. Amen? At yung atin pong kaligtasan, nagbubunga ng mabubuting asal, mabubuting kaugalian, na marami pong tao ang napapagpala. Unlike before, marami pong naasar sa atin dahil ang pangit na ugali natin, gumagawa tayo ng kabuktutan. Pero ngayon, dahil alam nating tayo po'y pinaging banal, pinaging matuwid, at dahil po ang banal na espiritu ay sumasa atin, sa ating born again spirit, natural po na nakikita at naipapahayag sa ating mga buhay ang mabubuting bagay na nagbibigay lugod sa ating Panginoong Diyos. Amen and amen. Di po ba? At dahil dyan, ikaw ay tiyak na makakapasok na sa kalangitan. Amen. At magbalik na po tayo sa ating pagtalakay. Balikan natin ating question bilang pagtatapos. What prevents a man from going to heaven? Ano ba talaga ang pumipigil sa isang tao para makapasok sa kalangitan? And this is our answer for tonight. It is the refusal to accept God's gift of salvation through His beloved Son, Christ Jesus. So once again, ito po yung sagot kung bakit nape-prevent po ang isang tao para makapasok sa kalangitan. It is the refusal to accept God's gift of salvation through His beloved Son, Christ Jesus.
Romans chapter 2 verses 5 till 6, but in accordance with your hardness and your impenitent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to each one according to his deeds. Romans 6:23, sundan po natin. For the wages of sin is death. Pero hindi po natatapos yun yung talata. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, what is our solution, mga kapatid? Ito lamang po ang sabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 3. Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, kinakailangan po nating born again. You must be born again. And the word must, it's an imperative word. Must. You must be born again. It's an imperative statement. Ibig sabihin, wala na ibang pwede pang gawin. Kinakailangan lang natin maipanganak na maguli. Now, kung hindi po kayo maipapanganak na maguli, you will not see the kingdom of God. Dahil po ang kapanganakan po ay magaganap kapag atin pong ipinahayag na ating mga labi na si Kristo lamang ang ating kailangan at paniwalaan po na siya po ay nabuhay mula sa kamatayan. Yun lamang pong tanging daan para tayo po o tanging pamamaraan para tayo po ay maligtas. Tanging kay Kristo lamang. At yan po ay pinapatotohanan sa atin ng John 14:6. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Take note of the word the. It's a definite article. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ibig sabihin, wala na pong iba pang pamamaraan. Wala na iba pang daan para tayo po ay makaakyat sa langit. Because Jesus once again said, I am the. Yung word na the or the ay definite article. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. 1 Corinthians 15:22. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. Praise God. Amen. Kaabuti ng Diyos. Salamat po, mga kaibigan. So, sa atin pong pansamantalang pagtatapos sa ating pinag-usapan, although hindi pa po tapos sa ating discussion, hindi po masaya sa hell. Hindi po maganda ang hell. Masaya po sa piling ng Panginoon. At kaganda po ng langit. Amen. At ang pinaka-importante po sa langit, kung bakit langit ang langit, dahil nandun po ang ating Panginoong Jesus. Heaven is not heaven without Jesus. Pero salamat, kasama natin ang Panginoon. At naniniwala po ako sa ating pong kapanahonan, we are the raptured generation. When the rapture will take place, we will be with Jesus forevermore. Amen. Pakilagay po sa ating comment section if you believe this. Lagay po natin, I will be with Jesus forevermore. Kung kayo po iligtas na. Amen. And that is the truth. So, kababayan, gusto ko po kayong imbitahan sa pagkakataong ito. Kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo at gusto niyo pong makaakyat ng langit, kasimple po ng kanya pong panuntunan. Sabi niya in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth, kailangan natin i-confess. Pag sinabing confess, agreement, sumang-ayon sa Diyos. Sabi po ng Diyos, ikay makasalanan. At inaamin mo na ikay makasalanan. At kailangan mo na tagapagligtas. Yan po ay confession in agreement with the Word of God. With what He is saying. So if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So habang tayo po'y mananalangin, buksan po ninyo ang inyong mga labi at buksan din po ang inyong mga puso. Sundan po ang aking panalangin at na maniwala po kayo na hindi po nanatiling patay ang ating Panginoon Hesukristo dahil siya po ay nabuhay makalipas ang 3 araw. At sa pamagitan po ng inyong pagsang-ayon sa kanyang paanyaya, kayo po ay maliligtas. Kapag inyo pong kinilala si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas at nanampalataya sa kanyang kamangha-manghang ginawa sa krus ng Kalbaryo kung saan siya po ay namatay para tubusin ating mga kasalanan, ikaw ay maliligtas, kaibigan. So, please, pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Hiwalay sa inyo, sadyang walang magagawa. Dahil ako po isang makasalanan. Kaya naman, Jesus, sa oras pong ito, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At naniniwala ako sa iyong kamatayan, winakasan na ang aking kasalanan dahil tinubos mo na ako mula dito. At salamat po dahil makalipas sa 3 araw, ikaw ay binuhay na maguli ng iyong ama, ng aking ama, at bilang patunay na ako ay pinaging matuwid na sa iyong harapan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan. At dahil sa katotohanan ito, inaangking ko na ako
ay hindi na para sa impyerno, kundi ako'y makakapasok na sa iyong kaharian, sa kalangitan. Amen at amen. Well, kaibigan, congratulations and welcome to the family of God. At salamat po for praying with me. At kayo po ay tumugon sa paanyaya. At tinanggap po ninyo ang mayamang kaloob sa atin na kaligtasan mula sa Diyos. And of course, this time, I would like to pray for you sa ating po mga kapatiran. Kung kayo po ay may pagdududa, kanina, bago pa magsimula ating programa, kung kayo po ay ligtas. But after the Bible study, at nagpapasalamat na kayo po ay ligtas dahil nakikita po ang bunga ng inyong kaligtasan sa mabubuting mga pagbabago na gaganap po sa inyong buhay. At tiyak po na kayo po ay hindi na para sa impyerno dahil tinanggap po ang Panginoon Hesukristo. Pag nangyari po ang rapture, ay talagang magkikita-kita po tayo sa piling ng Panginoon. Excited na po ba kayo doon? Ako excited na talaga. So I would like to pray for you. At pawiin na po lahat ng mga takot na meron kayo sa inyong buhay. O Diyos, Aba, salamat po sa kapatid na ito na kasama namin tonight. At napagpala po kami sa iyong napakagandang pagtuturo. Salamat o Diyos na sinasabi mo sa iyong salita, hindi po talaga magandang lugar ang impyerno o ang hell. At salamat po sa pagkakataong ito dahil napapag-usapan po namin ito ng malaya, na walang takot, bagkus Panginoon, napapag-usapan po namin ito at makita namin kung gaano naman po kaganda ang iyong in-offer sa amin na kaligtasan. At salamat dahil naunawaan po namin patuloy na kami rin po, Panginoon, na nagkakaroon po ng pagnanasa na ibahagi ang iyong salita nang sa gayon mas marami pang tao ang kumilala at tumanggap sa inyo. Nang sa gayon hindi po sila mapunta doon sa walang hanggang kaparusahan, kundi maranasan po nila ang kaligtasan at makaakyat at makapiling kayo sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa katotohanan ito. And thank you also for using Solution with Laverne Duhot bilang amin pong Bible study online. Lord, salamat sa iyong biyaya. At sa iyo lamang po ang lahat ng papurit pasasalamat. And this we pray. In Jesus' name. Amen and amen. At nagpapatuloy po ang ating programa. It's already 22 minutes after 8 at tayo po ay nagbabalik sa ating programa. This is Solution with Laverne Duhot. Maraming salamat po for joining me tonight at dalayan ko po ay napagpaala kayo sa ating mga pinag-usapan. And please, pakishare po yung ating broadcast, lalo tigit sa panahon ngayon na marami na pong tao, they take it for granted, yung issue about hell. Well, I pray na naging malinaw po sa atin pag-uusap. And before we go, ay gusto ko po muna palang basahin po ilan sa ating mga kaibigan na sinamahan tayo. Of course, mga kasama natin sa TikTok ay ano nangyari? Naputol tayo doon? Ano bang termino ginagamit ito? Putol lang. Akala ko may term pang ginagamit. And of course, salamat po sa mga nakasama natin patuloy kay Sister Marisa Remo Paganpan na wifey ni Brother Ruel na I pray na nandito na ba si Brother Ruel? And salamat kay Brother Makoy kasama natin tonight. Brother Fidel Gabiola. And salamat din kay Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. At kay Boss J Encarnacion. Sopas bro. Sopas kami tonight. And of course, siya nga pala mga kapatid, isa pong announcement. Ang atin pong programa ay hanggang next Tuesday na lang. At sa mahaba-habang panahon tayo po ay nagsama-sama. At ito po ay matagal ko rin ipinanalangin at kinonsulta rin po sa aking pamilya at kami po ay pansamantalang magpapaalam muna. Ito pong ating regular Bible study. Pero hindi po ibig sabihin na tuluyan po mawawala yung ating Bible study. Paminsan-minsan po, kapag hinihingi po ng pagkakataon, tayo po ay susulpot. At bahagi pa rin po ng inyong buhay. I pray na bahagi pa rin po ng inyong buhay ang ating pong Bible study. At may mga pagkakataon po na lalabas tayo, kakaroon tayo ng Bible study. Pero hindi na po kagaya nung ginawa natin regular every Tuesday night. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam. Pero ang huli po nating broadcast will be on next Tuesday. So August, I think that will be August 4. Yes, kasi yun po yung ika-25th episode natin. At sa loob po ng halos 8 taon, maraming salamat po for joining me. At 8 taon na rin po itinagal na ating Bible study online. At alam po, hindi naman po ito pagtatapos sa ating pagsasama. Ang akin pong dalangin lang ay
lalo pa po kayong lumago. Pwede naman balik-balikan yung ating mga previous episodes, pero mas gusto ko po talaga na magsama-sama tayo on-site. Kasi wala na pong wala nang pandemya. So kung kayo po'y malapit naman sa ating church, please join us every Sunday. Punta po kayo sa church. At sa mga nagtatanong, ating pong church ay located sa Via Maria Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So please get in touch with us. Pwede po kayong mag-send po ng inyong mga letters po sa ating website o kaya sa ating fan page. At pansamantala po tayo ay magwawakas on next Tuesday. Pero alam natin na magbabalik naman po tayo sa mga pagkakataong hinihiling na pagkakataon. And salamat sa mga patuloy pong sumusubaybay sa atin. Dalayan po namin na kasi gusto natin talaga ang mga tao po yung makasama natin on-site. Bagaman meron pong online pero marami po ang nakakalungkot na hindi na natin nakakasama on-site. But of course, sa mga sumusuporta po, patuloy po ninyong suportahan nating gawain. Meron po tayong mga broadcast na pwede po i-replay. At siguro po, by the grace of God, papanalangin namin kung magkakaroon tayong conversions, why not? Tayo po ay makita-kita live sa mga viewers po at sa mga sumusubaybay sa ating programa. Makita-kita po tayo on-site, personal. Makita-kita tayo at magkaroon tayo ng special na gawain. Of course, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. So yan po ay amin pong announcement. Pero makikita-kita pa po tayo this coming Tuesday para po sa ating ika-25th episode para sa natin yun, no? Ika-season 7? Season 8. Pero ang eksaktong ika-8th year ng solution ay sa October. Ang tagal, biyaya po ng Panginoon. Consistently biyaya po ng Panginoon na yung Bible study po natin, it always happens every Tuesday night. Nung nagsisimula nga po ang ating programa, 3 times a week. Praise God, biyaya po ng Panginoon. At then, nagsettle po tayo ng once a week. At yun pong every Tuesday na yun ay nangyari consistently sa biyaya ng Panginoon. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At dalayan ko po na sana hindi po matapos ang suportang yan. At tuloy-tuloy po ang inyong suporta sa ating gawain. Kung kayo po ay naniniwala na kinakailangan po ipahayag talaga ang mensahe ng biyaya, please support us in any which way that you can. At salamat po sa inyong patuloy na pananalangin. At hindi po titigil ang inyong pong kaibigan, ang inyong pong lingkod, ipagpapatuloy po natin ito. Pero ang hinaharap po namin at alam namin meron pong ipinapagawa ang Panginoon sa amin na mas malaki pang gawain. Amen. Sa panahong ito at alam namin na napakaganda po nito. So please support us in this new endeavor of our ministry. Salamat po sa mga kaibigan natin. Amen and amen. At yun. Salamat. Mamimiss namin kayo, of course. Every Tuesday lang naman, pero magkikita-kita pa rin po tayo. At maganda, pupunta kayo sa church. At kung kayo po'y malapit din sa Las Piñas, o sa kayo po'y rating lugar lang, mas maganda po yung personal tayo nagkikita-kita. Amen. Salamat yan kay Sister Mabel, kasama natin. Sister Dang Mascareñas, kasama natin tonight. And si Ate Jackie Alcantara, magandang gabi rin. Kay Sister Sally Jeronimo Rayo, sabi niya, very timely message again. Salamat po. At kay Boss J Encarnacion at kay Ate Nika. Yun din, salamat kay Sister Gigi Cristobal Mendoza, Tesolaina Mapala, maraming salamat po sa inyo. At Sister Maribel Granados, Sister Dora Zonza, sabi niya, I will be with Jesus forever and ever. Amen. Amen. And of course, kay Kuya Andy Magalong, maraming salamat for joining us tonight. Kay Nanay Ruth Katakutan, kay Ate Maisa Lapus, maraming salamat po. Kay Brother Ruel Paganpan, saan na kaya si Brother Ruel ngayon? And of course, kay Sister Emma. Yes. Happy birthday kay Mary Ann Punsalan. Tagal na nating namiss si Sister Mary Ann. Happy birthday. Bukas daw happy birthday sa kanya. And kay sarap ng buhay na binago ni Kristo. He is my salvation, redeemer, and my righteousness, sabi ni Sister Mabel Granados. And salamat kay Sister Mylene Petalino Magadia. Salamat po for joining us tonight. At sa marami natin nakasama. Please po kung kayo po ay napapagpala sa ating mga tinatalakay, pakishare po yung ating broadcast.
And sa ngalan po ng aking buong pamilya, once again, sa halos 8 taon na ating pagsasama, at alam natin meron pong mga plano ang Panginoon sa atin at naniniwala po kami mas malawak pa ang gagawin namin this time. Hindi po natatapos ito. Pero muli po hindi po tuluyang natatapos sa ating Bible study online. May mga pagkakataon at susulpot po kami at talakayan po natin yung mga importanteng talakayin. Pero ang aking po imbitasyon, mas mainam kung kayo po nasa karatig buok lang, please join us every Sunday para po sa ating church service or every Thursday night at 6 ay nagkakaroon po kami ng Bible study, yung ating Sonship Fellowship. You may join us sa church. Live po iyon. Mas maganda talaga ay on-site, magkita-kita tayo. At sa ngalan po ng aking buong pamilya, we would like to thank you at iiwan ko po sa inyo 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, that's you. I wish above all things that you may prosper and be in health just as your soul prospers. Bye!